Ikaw ang bumubuhay sa sarili mo sa ngayon? Yes po. Tapos, opo, kami. Ako po. Bakit? Separate na rin po kasi yung parent ko. Si mama Ano, po, yung parents ko po, separate na rin po sila. Yung father ko po nasa ibang bansa, may family na rin po. Si mama po may asawa na din. Ayun po. Do you think that's fair? Sa totoong damdamin mo, sa paglagi mo naging patas ba ang mga pangyayari sa'yo na sa edad mong 20, ikaw nang bumubuhay sa sarili mo dahil naghiwalay yung nanay at tatay mo? Siyempre, nung una po, madami po akong inisip na ano po ako na bakit kailangan maging ganito ako, ganyan, ganyan. Pero ngayon po natatanggap ko na kasi natutulungan ko na rin po si mama, ganun. Kumbaga po, binigay pala ni Lord yung buhay na to para matulungan ko si mama. Tsaka yung mga kapatid ko po. Ay, ikaw din ang bumubuhay sa mga kapatid mo ngayon? Yung bunso kapatid ko po, pinag-aaral ko po. Ako po nagpapag-aaral sa kanya. Breadwinner siya. So, working student ka. Hirap yun 20, binubuhay mo sarili mo. Hindi tas ba, anak mo. no? Tsaka mga kapatid mo. Oo. Sa nanay, ano pong pakiramdam nun, nanay, na yung anak mo, siya yung bumubuhay sa sarili niya? Sa 20 years old, tapos pinag-aaral, yung siya rin nagpo-provide pati sa kapatid, ha? Medyo proud din naman po ako sa kanya. Siyempre, nalulungkot din kasi dapat ako yun, di ba? Kumbaga, part ko yun dahil, dalaga pa siya. Opo. Tsaka, Bakit nga po hindi kayo? Matanong lang po. wala akong trabaho eh. Tapos, siya, kumbaga, dependent, na siya talaga. Yung independent. Bata pa lang siya. Ngayon, natuto na siya. Kahit naman yung ibang kapatid niya, ganun din. Pero suportado pa rin naman po, kahit papano. Ay, yung mga kapatid niya, ang lalaki. Di kasi ako, din ako, di ba? Lalo na pag mag-aaral, di ba? Ang hirap, yung nag-aaral, yung estudyante ka nga lang, ang hirap mag-concentrate sa pag-aaral, di ba? Lalo na pag ang dami-dami yung ginagawa sa school, exams. Tapos Yung mga iisipin mo pa yung project pagtatrabaho mo, tapos iisipin mo pa yung mga kapatid Bayarin. mo, di ba? Parang Kapatid mo. ang hirap din para sa kanya. Pero mahirap man yung sitwasyon na yan, maraming maidudulot din sa yung maganda. Pero marami ring sakit. Sa una. Marami burden, ring sakit yan, di ba? Marami ring sakit na dapat yan na pag-uusapan din sa family. Kasi maaari yung binibitbit ng palihim. Oo. Di ba? Kaya tinatanong ko nga sa kanya yung, ano bang sa tingin mo? Sa palagay mo ba, okay lang to? Baka, di ba? Kasi dapat Nalalabas na-address din yan. yan. Di ba? Akala ng iba, okay lang sa'yo. Yung pala mabigat na pala yun. Correct. So, minsan dapat magsasalita din na, uy, hanggang Tsaka dito. dapat tinatanong sila, kamusta ka ba? Oo, okay ka okay ba? ka ba? Diba? At saka nung nakaraan, kasi may mga kausap ako na mga... Tapos pinag-uusapan namin yung antas ng edukasyon sa Pilipinas at yung antas din ng mga estudyante sa Pilipinas. Yung kalidad ng edukasyon at kalidad ng estudyante. At pinag-uusapan, bakit ganito na yung education sa Pilipinas ngayon? Bakit ganito yung mga estudyante ngayon? So parang ngayon naisip ko rin, baka kaya ganyan yung estudyante kasi nahihirapan siyang mag-focus sa edukasyon niya dahil ang dami niyang iniisip. Daming Dahil yung burden. estudyante, na dapat nag-aaral lang, nagtatrabaho na rin. So ang laki ng kinalaman ng kahirapan ng buhay nila kung bakit ganun yung edukasyon na meron siya. At kung bakit ganun yung klase ng pagiging estudyante niya. Kasi 'di ba, hindi siya makapag-devote dun sa pag-aaral. Kaya hindi siya maging Ma-focus maalam yan. at matalino talaga kasi distracted yung kanilang panahon dahil nag-aaral, 'di ba? Kaya hopefully, 'di ba, sana kahit marami kang ginagawa, marami kang matutunan sa eskwelahan at makapagtapos ka at maging magandang kinabukasan. Yes po. Thank you po. Thank you po. Tibayan mo lang yung loob mo, ganyan. Konting tiis pa. Ang gandang na pag-uusapan natin to ha. Kasi these are social issues that are Important. Hinaharap very ng important karamihan. na pagdidiskusyonan, di ba? Dapat talaga to pinag-uusapan. Hindi yung nakikita lang natin tapos pinagpapawalang bahala. Yeah. Tapos nagugulat na lang tayo kasi sumasabog na sa mga mukha natin yung katotohanan na ang laki-laki na ng problema tapos parang wala tayong ginagawa. Mabuti na pinupo na rin. Oo. Yes. Binibigyan ng kaukulang Yes. pansin. Yes. Huwag isang tabi. At hindi laging niro-romanticize. Yeah. 'Di ba? Kasi sa pelikula minsan 'di ba niro-romanticize na yung okay lang na mahirap tayo basta magkakasama tayo. No, that's not okay. No. Pwede namang magkakasama kayo pero hindi mahirap ang buhay niyo, 'di ba? Lalo na sa pamilya, obligasyon natin sa isa't isa na
iangat natin ang isa't isa at lahat tayo mag-share ng isang magandang buhay. Yes. Tulungan. Yes.